So ito mga kapatid ang ating part 3 no, dito sa ating North Loop 2025. So dito na tayo nag-start sa arko ng Apare at ito ay nakapagbiyahe na tayo. So pagkatapos natin dito mga kapatid ay magtutuloy-tuloy tayo papunta sa, ang target na kasi natin dito pagkatapos nito is papuntang Ilocos Norte. So Ilocos Norte sa Pagudpud, doon na ang ating next na destination, no? So mapapanood natin yon sa ating mga susunod pang upload na mga video, no? Kasi marami pa tayong may upload bukod dito sa napapanood po ninyo ngayon. So ito ay Cagayan pa din, no? At napaka-haba talaga ng Cagayan mga kapatid. Dito talaga nasabi ko nga na ang Cagayan ay napakalawak ng nasasakupan. Pagkagaling kasi dyan sa arko ng Apare, kami ay nag-diretso na. Pabalik ng patungong Rojas. Ayan, kasi doon ang daan, papunta naman ng patawid ng norte. At dito, kagaya ng dati, ginagawa natin, nauuna tayo para makuhanan sila ng video. At dito rin, ay naging 6 na uli kami sa biyahe na to. Nadagdag na yung dalawa na nauna sa atin. Kung napanood nyo yung ating part 2, nabanggit din natin yun doon na sila ay naka biyahe na, no? Nauna sa atin kasi bumili sila ng pyesa. Isa pa sa nakakaamis dito mga kapatid, itong tulay na to na mahaba, ano? Ganda ng pundasyon ng tulay na to. At ito ay nakalagay doon sa na ito ay pa-welcome ng papuntang Ilocos Norte. Hindi ko kabisado yan mga kapatid, kasi unang-una, kagaya ng mga nababanggit ko ng mga una ko pang video, sabi ko, first time ko po ito dyan. So ito siguro ang bonder kasi tatawid talaga ng malaking tulay na to, no? Mahabang tulay. Tapos bukana ng dagat. Pero pag lagpas natin yan is napakahaba pa pala hanggang sa makarating tayo ng patungo nga ng Ilocos Norte kasi aabutin pa tayo ng gabi dyan. So mapapanood nyo rin po yun yung kabuuan nun sa mga susunod nating upload. Sa ngayon kasi is talagang napaka pa ng ating video at bihira ako makapag-upload. Gawa nga nung medyo busy rin tayo. At dito matatanaw din natin ang lalawak ng mga kapatagan dito, ano. Kaya ang norte talaga ang masasabi ko na yung maganda pagdating sa part na sila ay yung malawak yung kapatagan. At isa pa is maganda rin yung kanilang mga kalsada. Tuwid, no? Dahil siguro sa puro patag, hindi kagaya pag papunta ka ng southeast. Ang may katuwiran lang na kalsada is part lang ng Bicol region sa may Legazpi. Ayan, sa part ng iba is may bundok-bundok sa part ng Quezon. Ito kasi rito is parang nakakasawa yung mga diretsuhan niyang kalsada ng sa norte. Kagaya ng mga nauna pa nating mga video rin ng part 1 ng day 1 natin. Kasi ito po ay nasa day 2 pa lang tayo ngayon. Ayan, ito po yung ating part 3 ng day 2 ng ating North Loop. So kaya nga sinasabi ko po rito na marami pa po kayong aabangan ng mga videos natin na kung saan ay marami pa tayong mga magdadaanan ng iba't ibang lugar na magaganda, no? Lalo dun sa boundary ng Ilocos Norte, yan. Kasi, ayan, mangyayari na naman ito is manggagaling na naman tayo sa likod ng Ilocos Norte. Manggagaling sa Pagudpud. Kasi ang tagos natin yan ay papunta doon sa may mga windmill sa bundok. Pero yun ay abangan nyo lang, hindi ko na muna ikikwento para meron kayong papanoorin, ano. Sa kasamang palad nga lang medyo gabi tayo dumaan doon. Kaya hindi rin maganda yung pagkakakuha natin. Pero okay pa din naman. Hindi kagaya kasi ngayon na
araw tayo nakadaan dito. At ito ay nasa 2:00, mga ganong oras yan. Nung tayo ay naglalakbay dyan. At itong sakop pa rin nga ng Cagayan. Kaya nga dito ko nasabi na ang Cagayan ay napakalawak. So, itama nyo na lang po ako mga kapatid kung halimbawa kayo ay taga dyan. Kung tama ba yung sinasabi ko o hindi. Kasi, pag binabasa ko kasi sa mga boundaries is Cagayan pa rin talaga ang nakalagay naman. So, kaya yun din madalas kong mabanggit. Kasi hindi ko naman talaga kabisado. Ayan, dito sa may mga ganyang kalsada. Gandang sunod-sunod lang kami dyan na ang takbo is hindi naman ganun kabilisan. Kasi hindi naman tayo nagmamadali na maikot ang buong norte. Ano. Kasi kung tutuusin is kayang-kaya naman talaga siya ikutin ng 24 hours ang Ilocos. Ang norte, no? Magsisimula ka dito sa Manila, paikot. Pero ito ay kinuha namin ng mga 3 araw hanggang 4 na araw, pang-4 ng madaling araw. Kasi marami pa rin tayo mga nadaanan naman o dinaanan ng mga magagandang parte rin ng lugar. Kaya medyo tumagal tayo at in-enjoy rin natin kasi medyo mahaba-haba rin naman ang weekend. Kaya itinuloy na lang natin yung medyo ano lang natin, no? Ma-enjoy natin yung ating North Loop para mabusog, mahitik tayo yung ating mga mata sa mga magagandang tanawin. Kagaya dyan sa ngayon yan, no? Makikita nyo yung kapatagan na puro palayan. Yan ang masarap tingnan, masarap pagmasdan habang kayo ay nagbibiyahe. Kaya hindi natin alintana yung pagod, yung init. Kapag tayo ay bumibiyahe, siguro kayo, ramdam nyo rin yun sa mga nagbibiyahe o sa mga biyahero na yung excitement ba na first time mong mapupuntahan yung lugar, tapos yung makikita mo yung magagandang mga tanawin nila, no? Yung iba't ibang klaseng kasi siyempre pupunta ka sa ibang lugar, ibang tanawin naman ang makikita mo, iba rin naman sa ibang kagaya nitong norte nga. So yan, may mga ilog-ilog pa. Tapos ang kalsada, doon talaga ako bumibilib sa kalsada nila mga kapatid na halos may lubak pero hindi naman ganoon talaga kalubakan. Hindi kagaya ng part sa ibang lugar na mga pinupuntahan ko is talagang tagtag ka talaga dyan. Kaya ito, kagaya nitong kuha natin sa cellphone. Cellphone lang itong kuha natin kaya hindi siya masyadong magalaw kasi hindi naman ganun niya karapod o excuse me, kasira yung kalsada. So, may mga gatla-gatla pero hindi ganun kalalalim. Kaya masasabi mo maganda talaga yung kalsada, yung lugar, ano. Sabi ko nga, pagka ako lang mag-isa, kung halimbawa, kahit ako kaya ko ikutin ulito, balikan yung mga lugar na magagandang tanawin. Kasi, siyempre, kung tayo ay biyahero, hindi natin makakalimutan yan. Yung mga lugar na pinupuntahan natin. Yan, minsan nagbablog sa sobrang init pa. Nagbablog yung ating cellphone sa sobrang init ng lugar, ano. Kasi itong biyahe natin ay hindi naman talaga tayo sumisilong or hindi naman tayo tumitigil. Tumitigil lang tayo dito kapag tayo ay magagasolina or halimbawa may hintuan, kakainan, nagmerienda, kung anuman, o di kaya yung magpapahinga ng kaunti, ganun lang kasi ang ginagawa namin. Tuloy-tuloy lang ang biyahe na may kasamang pag-iingat, hindi naman kasi pabilisan talaga yung ginawa namin. Pero naging siya, parang endurance. Kasi halos wala talagang tulugan yung biyahe. No? Yung natin, day 1 natin, doon tayo nakapagpahinga doon sa may Dugay sa Santa Ana, sa Cagayan Valley pa rin. Pero ito, sa part na to, sa ating part 3 is nakapagpahinga ulit tayo dito sa may pagudpud na sa may Burgos, malapit sa
ang nakalimutan ko na yung lugar doon. Basta Burgos siya, sakop siya ng Burgos. Yung lugar na pinagpahingahan namin. Ito rito, bayan yata itong nadadaanan namin. Hindi ko talaga nakakabisado yung mga pangalan ng lugar. Kaya ako yung humihingi sa inyo ng pasensya sa mga magtatanong sana kung anong lugar yan. So, doon lang tayo yung hindi ko masabi sa inyo. Hindi ko may detalye yung eksaktong location ng dinadaanan namin. Ayan, itong palayan na ito mga kapatid na napakahaba. Dito rin start yung mga kasama kasi namin dito is nalaglag yung kanilang unan. So, hindi nila napansin. At hinabol pa namin yan sila hanggang dun sa unahan para maibigay yung kanilang unan. Kasi nakatali lang doon sa kanilang top box. Kaya nung hinangin ng malakas dyan sa may palayan, is hindi na nila napansin na nalaglag na maigi at binalikan ko pa para kuhanin uli at ibalik sa kanila, ibigay. Kasi binili pa nila yun, hindi ko lang alam kung saan banda nila binili yan ng mga bata na yan o kung doon banda sa Apare. Parang nagustuhan lang nila yung itsura siguro nung unan, kaya nabili na rin nila. Kaya nasa unahan pa sila dito sa part na yan, hinabol ko pa yan nun. At niradyohan ko na rin na para huminto at makuha nila yung unan na dala-dala naman namin dito sa likod. At maigi naman at sila ay tumigil din para kuhanin yung kanilang unan. Kasi nagtataka na rin sila kung bakit ko sila niraradyohan. Nalaglag na kwartes mo. At yun nga, naiabot na natin sa kanila, naibigay na natin na tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating biyahe. Dito sa medyo 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 bundok tong dinadaanan natin yan, medyo paahon-ahon, ganun, may mga tanim-tanim na Hindi kagaya doon sa kanina na nalagpasan natin is Kapatagan. Pero pag sampa uli niyan dyan is patag na naman siya, no? Kaya napakasarap lang, napakaganda ibiyahe ng mahal na araw. Problema nga lang dyan, malalayo din ang distansya ng mga gasolinahan. Kung hindi ka malapit na dun sa mga bayan o sa mga barangay, hindi sila magkakaroon ng mga gasolinahan na malalaking gasolinahan. At ang kagandahan po pala yun, speaking sa mga gasolinahan, shoutout po sa lahat ng gasolinahan sa Norte at napakalilinis po ng kanilang CR. So, isa rin po yan sa binibiliban ko, yung mga CR po ng Norte, no? Lalo sa mga gas station. So, shoutout po sa inyong lahat dyan, sa lahat ng mga gasolinahan ng sa Norte. Kasi kada gas namin is maganda talaga yung nila CR. So, doon kami natutuwa. Lalo sa mga backride na mga babae. Kasi nga, siyempre, komportable sila na nakakapag-CR. Kahit kami man, ganoon din naman na napaka-komportable talaga. So, ito ilang tulay na tinatawid natin mga kapatid. May mga ilog-ilog pa sila, no? Parang nung nakaraan lang din na tayo ay nagpanggasinan sa part ng hindi ko na matandang papuntang Manawag na halos ilang tulay din ang nalagpasan natin, no? Pero dito, ang tulay kasi rito sa papuntang Norte ay napakahaba naman. Hindi siya yung kagaya ng tulay nga na nadaanan natin sa may part ng Dagupan. Yan, sa Dagupan, sa Pangasinan. Na yung tulay nila is maiksi pero madami. Ito kasi yung tulay dito sa papuntang Ilocos, ayan naman ay mahaba. Dahil sa malalaking ilog din talaga. At ma-amaze ka rin sa mga bahay dito mga kapatid, ang gaganda. Lalo kung ka lang dito, yung unang-una ka lang talaga na makakarating
simpleng bahay pero nakikita mo yung ganda rin yung design nila. At hindi mo rin sila masasabi na wala din, no? Pero dahil sa lawak ng kanilang mga lupain siguro diyan kaya gano'n. Mga sinaunang tao diyan kaya mga mayayaman. At isa pa rin dito na nagustuhan ko mga kapatid sa mga trike yan. Disiplinado rin ang mga trike dito. Hindi kagaya sa ibang lugar na talagang dito sa outer lane sila na naglalagi. Dito ang mga tricycle mga kapatid nasa kanan lagi sila. So doon sila sa inner lane. Kaya hindi sila masyadong sagabal sa mga motorista, no? Yung mga mabibilis na sasakyan, mga four wheels, yun ang mga motor na mabibilis. Kaya hindi mag-aalanganin na magpabilis ng takbo dyan kasi ang mga trike or tricycle ay nasa right side lang lagi sila, nasa inner lane. Kaya isa rin yan sa nagustuhan ko sa mga nagta-tricycle dito sa part ng papuntang Ilocos Norte. Sabi ko nga masyadong sila disiplinado. So shoutout din po diyan sa mga truck driver, no, sa sa papuntang norte. Hindi ko alam kung anong lugar na kasi itong dinadaanan natin ngayon mga kapatid. Pagpasensya nyo na ako, comment nyo na lang po yan sa mga taga dyan kung makakapanood dito sa aking video kung anong lugar na ba to. At hindi ko talaga alam yan. Tingnan nyo yung palayan nila mga kapatid, halos yung iba naani na, no? Yung iba hindi pa rin naman naani, yung iba naani na. At sa dami ng mga palay at ang iba dyan is binibilad na nga lang sa kalsada. Gaya ng mga una nating video pa na nadaanan na talagang sa kalsada sila, sa isang lane, doon talaga sila nagbibilad. Normal na raw po yun doon sa kanila, sa ganong probinsya, no? Kaya kung kayo ay first time din kayo makakadaan, lalo doon sa part ng sa Isabela, ayan, yung mga ano nila ron, nasa palay, nasa gilid ng kalsada binibilad. So, konting ingat lang at huwag natin daanan yun at delikado, sigurado na tayo ay may paglalagyan kung halimbawa na susuungin mo yun, ano. Ayun, kagaya ng mga yan, naanin na yung mga yan mga kapatid. So, napakasarap lang pagmasdan din. Pwede na naman nilang pagtaniman kapag ayun ay naararo na uli. Kasi may tubig na naman yung kanilang palayan. So, hindi ko lang sure kung ayan din ba ay mayroon silang irrigation dyan o wala, no. Pero tingin ko mayroon kasi sa lawak lang kasi ng kanilang dyan, palayan, sigurado may source sila ng pinagkukuha na ng tubig. O, ayan o, nasa gilid lang sila, di ba? Pag tayo ay mga driver din na disiplinado na hindi masyado tayo nakikipagitgitan sa mga ibang motorista din, kaya maganda lang din, no, sa kung halimbawa tayo ay nakikidaan lang, lalo kung hindi naman tayo taga dyan, is magbigay lang din tayo ng eksaktong daan o eksaktong dun sa kanila, no? Kasi unang-una, mababait ang mga tao naman pag bumusina ka naman yan, is tumatabi naman sila. Mababait ang mga tao sa norte mga kapatid. Marami rin tayong nakasalamuha doon nung tayo ay nagpunta, marami rin tayong nakausap. Nakakatuwa din sila kasi siyempre approachable din naman sila. Lalo't alam din nila na tayo ay hindi taga doon, na tayo ay dayo lamang sa kanilang lugar. Kaya nakakatuwa lang na mababait din sila. Kaya kahit saang lugar ka mapunta, kailangan mo talaga is yung makipagkapwa-tao ka. Yun ang pinaka-importante sa lahat, lalo kung ikaw ay biyahero, no? So, kung maging approachable ka lang, maging ka lang sa kanila, maayos lang yung pakikitungo mo, pakikisalamuha sa kanila. So, ibabalik din nila yung magandang asal na gagawin mo para sa kanila. At malalaman mo na mababait din talaga sila. So, ayun mga kapatid, antabayanan nyo po yung ating part
4 no, ng ating day 2 ng ating North Loop 2025. Yan, at mga ilang upload ba po ang mangyayari noon, i-upload pa rin po natin. Siguro nasa mga 4 pa na video yung ating day 2. So yun, maraming salamat pong muli sa inyong pagsubaybay at panunood dito sa aking mga videos no, dito sa aming North Loop ng ARCO. Maraming salamat sa inyo mga kapatid at ingat po tayong lahat. Thank you.